Hindi pera ang unang puhunan, desisyon. Ang puhunan mo nasa notebook. Nasa notebook ng mga kapitbahay mo. Ito ang katotohanan. Simulan kung anong meron. Ganito lang yan. Huwag kang tumingin sa malayo. Tumingin ka muna sa paligid mo. Ano ba ang kailangan ng kapitbahay mo? Anong pwede mong ibinta? Kahit maliit lang. Alam mo kung paano ako nagsimula? Dati ang tindahan namin nasa Costal. Ako mismo nagsabi sa magulang ko, Pa, bakit hindi tayo magbukas ng sari-sari store sa city? May bahay naman tayo doon. Nakumbinsi ko sila. Pinagawa nila ako ng maliit na tindahan. Malapit siya sa school. Wala pang Bilya Karangahan nun. Tandaan, nalakaw pa. November 11, 1999. Sa unang araw ng bukas namin, ang binta buong maghapon, 220 pesos. Nahasiti kami pero parang walang tao. Sabi ko sa sarili ko, ganito ba talaga? Kala ko mas malaki ang kita. Medyo nakapanghihina lang ang loob. Pero hindi ako tumigil. Buti na lang, nasa tapat kami ng school. Nag-observe ako sa mga nagtitinda sa gilid. Nakita ko ang pattern. Mga bata, bumibili ng tig-pisong junk food. Doon ako natauhan. Doon nagsimula ang lahat. Pinag-aralan ko kung ano ang ibinibenta nila. Naghanap ako ng supplier na pwedeng bilhan ng bultuhan para makakuha ng discount. Tapos, sinabi ko sa kanila, sa akin na lang kayo magsikumuha. Hindi na kayo maghahanap pa. At hindi na rin kayo mamamasahe papunta ng sentro. Hindi ito tungkol sa galaw, hindi ito tungkol sa laki, ito ay tungkol sa galaw. Inventory, presyo, customer. Doon nagsisimula lahat. Kaya ikaw, hindi mo kailangan ang malaking puhunan agad. Pwede kang magsimula sa repacking, buy and sell, pre-order. At tandaan mo, ang Pinoy mahilig sa tingi. Minsan ang tubo, hindi sa bulto. Nasa tingi. Yung pa isa-isa. At ito pa. Yung kita natin versus gastos. Ngayon, ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Bakit maraming negosyo ang hindi tumatagal? Hindi dahil walang customer, kundi dahil yung kita naubos agad. Isang araw, magandang binta. Bigla may bagong gamit. Konting tubo. Paghanda agad sa birthday. Walang masama mag-enjoy. Pero kung lahat ng kinikita mo, lumalabas din agad. Paano lalaki ang negosyo mo? Subukan mo ito. 70-20-30 rule. 7% balik puhunan. 20% ipon ng negosyo. 10% reward mo sa sarili. Simpleng pakinggan, ano? Pero mahirap gawin. Kasi, pag may pera na, gusto natin agad gastusin. Pero kung gusto mong umangat, kailangan mong matutong maghintay. Ito pa, ang notebook ng tiwala. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-sensitive, yung utang system. Alam ko marami sa inyo nakaka-relate. May lalapit. Boss, lista muna. Gusto mong tumulong, pero paano kung lahat ganon? At dito ko natutunan, ang negosyo, may puso. Pero, may limitasyon din.
Kasi kung lahat ng pautang, ano na ang iikot mong puhunan? Kaya minsan, nakita niyo ba yung mga paskil sa mga sari-sari store? Bawal utang, pwede bukas. Para siyang joke ano. Pero, ang katotohanan, kailangan talaga nating magsabi ng pasensya na po. Kailangan ko ring paikutin ang puhunan. Hindi dahil sa madamot ka, kundi dahil gusto mong tumagal yung negosyo mo. Tandaan mo, ang negosyo na walang kontrol sa pautang, parang balde yan na may butas. Kahit gaano ka kasipag, magigib, mauubos din ang tubig. At ito na. Mula sa tindahan, patungo na tayong asset. Ngayon, ito ang gusto kong baguhin sa isip mo. Huwag mong tingnan ang tindahan mo bilang tindahan lang. Tingnan mo ito bilang makina na umaandar. Isang sistema na pwedeng kumita kahit wala ka. Paano? Dagdagan mo ng items. Ayusin mo ang serbisyo. Pagandahin mo ang sistema. Unti-unti, hindi ka lang nagtitinda. Nagpapatakbo ka na ng negosyo. At doon nagsisimula ang tunay na asset. Ngayon, may challenge ako sa iyo. Huwag mo nang i-close ito ha. Kumuha ka ng papel at ballpen. Isulat mo. Ano kaya ang ibenta ko bukas? Hindi next month. Hindi pag may pera na bukas. Kasi doon nagsisimula ang lahat. Sa isang desisyon. Ito si Joseph, ang kaibigan mong tindero at isa ring may-ari ng sari-sari store. At tandaan mo, sa bawat malaking gusali, nagsisimula sa isang hollow block. At ang bawat yaman, nagsisimula sa isang maliit na simula. Hanggang sa susunod, nating mga kwentuhan. See you!